Hi everyone! Welcome to Dr. Tessa's Fashion House. Magdidiscuss ako ng mga fashion tips. Sasagutin ko din yung mga katanungan ng aking mga kaibigan at mga estudyante sa university. Aside from this, if you will notice, I'm actually wearing these clothes kasi nagpo-photoshoot din ako ngayon ng mga gowns, long dresses, maxi dresses, cocktail dresses for my online shop. Dr. Tessa's Fashion House. So this is my very own online shop, which can be accessed in Shopee, Carousel, Lazada, TikTok, and Facebook. Nandiyan po yung link sa comment section if you want to visit my online shop. Bago tayo magsimula, i-accessorize muna natin itong damit ko sa ngayon. So I'm wearing a white dress, flowing dress with a symmetrical hemline. At lagyan natin ng konti accessories para naman maganda yung itsura ko sa aking pag-vlog. So, since white ito, i-accessorize din natin siya ng white. So, I have this white pearl headband. So, ilagay natin siya dito. Ayan. Oh, am I selling this? Yes, I'm selling this in my online shop and I'm modeling it now. Makikita nyo din na very versatile itong damit na to. Kasi pwede siya for formal occasions. Pwede din siyang casual wear. Pwede mo itong gamitin habang naglalakad ka sa mall. You'll just have to change your footwear. And, syempre, itutone down mo din ang iyong accessories. Meron akong pearl headband. I-pair natin siya dito sa aking dangling earrings. Ayan siya. Para maganda. Ayan. And eto, I also have this bracelet that will match my other accessories. And this one, para magkaroon naman ng konting kulay. Kasi this is so plain. So, I have this one. This is actually a gift from one of my colleagues in the university. Hi, Ma'am Shani! If you're watching, hello, this is your gift. I really like this. So, nakatago pa rin siya hanggang ngayon. Kasi nagagamit ko talaga siya sa aking mga OOTDs. Ayan. So, thank you so much for this, Ma'am Shani. So, ilagay natin siya dito. Ayan, sa aking dibdib. Dibdib ba to? Basta dito, sa area na to. Ayan, para hindi naman siya super plain. O, diba? So, kompleto na yung aking accessories. O, ayan, nagbigay na ako ng sample kung paano ako nag-accessorize ng aking damit. Mag-discuss muna ako ng mga konting tips kung paano ka magiging maganda sa mga damit na sinusuot mo. Ano yung sikreto? Okay. Unang-una, magdamit ka ayon sa gusto mo, kung saan komportable ka at masaya ka. You are dressing up for yourself because you want to feel good and you want to be beautiful for yourself. Not for others, not to impress anyone. Yun. Kasi kapag nagdamit ka dahil gusto mong i-impress yung mga tao sa paligid mo, gusto mong i-admire ka ng mga tao sa paligid mo, kung ano man yung sabihin nila against your fashion, against how you look, definitely you will be greatly affected. Ma-hurt ka. Kasi nga, gusto mo na i-please sila. Gusto mo na maganda yung maririnig mo kasi nag-effort ka para sa kanila. Diba? But if you are dressing up for yourself, for your own satisfaction, then you will not care about what other people will say. Kaya kapag ganon, that means it also affects how you carry the clothes. Dahil alam mo na, ito yung gusto ko, dahil alam ko maganda ako, so wala akong pake sa sasabihin ninyo. And that's how I wear my clothes. Nagsusuot ako ng damit dahil yun ang feel ko, hindi dahil may gusto akong i-please ng mga tao. Kaya, I am free to wear the clothes that I want. Pangalawa, maintain a slim figure. Hindi ko sinasabi na hindi na magandang magdamit yung mga medyo matataba or malaki yung pangangatawan. Pero, diba, in reality, mas madaling bumagay yung damit sa'yo kapag payat ka. Kasi wala kang kailangang takpan. Wala kang kailangang i-worry na, lumalabas yata yung mga bilbil ko sa waist, sa ganitong super sikip na damit, or yung aking pata, medyo yata mas na-emphasize, yung mga ganon, di ba?
Kaya nga yung mga fashion model, ang papayat nila dahil mas magandang tingnan yung lahat ng klaseng damit kapag payat ka. Plus factor na din kapag matangkad ka. 'Di ba? So, just like this, kung hindi ako payat, and, plus factor din sa akin kasi matangkad ako, thanks to my 6-footer father na naman ako yung kanyang jeans. Ayun, hi pa, I hope you're watching my vlog. Ayan, so, maganda yung damit kasi nga payat ako. Pero kung medyo malaki yung pangangatawan mo, tapos mababa ka pa, I don't think this kind of dress will suit you. Another is your skin color. So, kung dark yung skin color mo, perhaps you can choose clothes that are, are not too dark kasi mas makakapagpadagdag yon sa dark color ng skin mo. So, choose lighter color clothes. Pastel colors, I guess. Fourth tip, makeup. Dapat iayon mo ang iyong makeup sa occasion. For daily makeup, choose earth colors. Dapat medyo toned down yung makeup mo kasi nga umaga siya. Pero kung special occasions, for example, it's an evening event or you're going to have dinner with your friends, magna-nightclub kayo, etc. So, wear something heavy. Diyan ka pwede mag-smoky eyes. Ayun, you can wear heavy makeup as well. Kasi nga, gabi siya at special occasion. Pang-limang tip, wear clothes that you are comfortable. Kung hindi ka komportable sa damit, huwag mong isuot yon because it's going to affect how you carry the clothes. Makikita yun ng mga tao na hindi ka komportable. Mafe-feel nila yun. For example, hindi ka komportable magsuot ng miniskirt. And here you are, gusto mo makiuso. Oh, by the way, never wear clothes dahil yun ang nasa uso. Kasi hindi lahat ng nasa uso, binabagayan tayo. Okay? So, mag-wear ka ng miniskirt. Conscious ka kasi pinagtitinginan ka. And then here you are, habang naglalakad ka, hila ka ng hila ng miniskirt mo pababa. Pangit siyang tingnan. Okay? So, better na, huwag ka na lang mag-miniskirt. Or yung iba naman siguro magsusuot ng plunging neckline. Tapos, naku-conscious, ganun ang ganun. Parang may tinatago, etc. Hindi ka na sana nagsuot ng plunging neckline. Ayun. So, wear clothes that you are comfortable. And the last one, confidence. Have enough self-confidence. Do not mind about what other people will say. Magsusuot ka ng damit na to dahil gusto mo. And you are confident that you look good in that clothes. So, kapag lumabas ka ng bahay, suot yung damit na yon, think that you're a fashion model. Rumarampa ka on the street. Rumarampa ka dun sa kung saan ka man nagtatrabaho. Chin up and smile when you meet your colleagues, etc. Exude confidence. Ayon. Kasi ganun ako. Kapag lumabas ako ng bahay, kung ano yung damit ko, yun na yun. Pinaninindigan ko yun. Kaya, siguro, isa yun sa mga sikreto. Kaya, sabi nila, maganda ako magdala ng damit, etc. Anong preparation yung ginagawa ko sa aking mga OOTD? Kung ano yung feel ko, yun ang dadamitin ko. Ayun. So, ganun ako. Kung feel ko medyo gusto ko maglolita dress for that day, kahit medyo mainit or what, ay maglululita dress ako kasi feel ko maglulita dress. So, ganun ako. And kasi sabi ko nga, I dress up for myself, not for anyone else. What about this one? Gaano ba kalaki yung aking closet sa aking bahay? Maliit lang naman po siya. At hindi naman po ako nagkaroon ng napakaraming damit na hindi naman po talaga totoo, na hindi ako muulit ng damit. Magaling lang akong mag-mix and match ng damit. Kaya parang kapag sinuot ko uli yung damit na yon, nabibigyan ko siya ng bagong bihis. Ayun. So, akala nila, ay, hindi niya pa ito sinuot. Parang ang dami niyang damit, etc. No. The secret is accessorize, accessorize, accessorize your clothes. Because there is a difference between wearing and styling your clothes. So, hindi po totoo na hindi ako umuulit ng damit. Magaling lang ako mag-mix and match ng aking damit at mag-accessorize. Kaya nabibigyan ko siya ng bagong bihis. Mayroon pang isang katanungan. Do you agree in dressing up according to your age? My answer is no. I don't agree. Kasi para sa akin, yung fashion, wala siyang pinipili na edad. As long as bagay yun sa'yo. I'm 49 years old. I'm turning 50 this June. So, golden years na, no? Age reveal ba? Ayun. Pero, makikita niyo naman with the way I dress up.
wala akong pake. Kahit mag-50 na ako, pag feel kong mag-ala K-pop look, mag-Lolita dress, or kaya mag-say Fuku attire, yung Japanese uniform na mukhang estudyante, go ako. Kasi alam ko naman na bagay pa rin naman siya sa akin. Ganito lang kasi yon, yung dressing up according to your age. Ang ano lang kasi is, dapat, you should age gracefully. At yun din yung ini-aim ko. Ayoko naman na magdadamit ako na para akong nagmumurang kamatis. Na yun naman yung iwasan natin ng mga fashionista or gustong maging fashionista. Ang pinakano lang kasi niyan is, kailangan mong tansyahin kung babagay pa sa hitsura mo yung damit na susuotin mo. Ayun. Well, in my case, siguro nabiyayaan ako ng maliit na mukha. Tapos, siguro hindi nga kasi ako talaga nagpapaka-stress, no? Talaga wala lang kasi akong pake sa mga sasabihin ng iba. So, you know, it's also a factor if you're stress-free, hindi ka tatanda ng maaga. Kaya, bumabagay pa din sa akin yung mag-twin tail, parang dalawang, braided hairstyle like this, parang student attire. Kaya pa. Kasi hindi pa kulubot yung aking mga balat. And not only that, we have to admit that when we get old, diba, may mga sagging skin na tayo. Dito, nagsasag na din to, etc. So, kung sa tingin mo na medyo nagsasag na yung arms mo, yung legs mo, huwag ka nang magdamit ng miniskirt at mga sleeveless clothes. Kasi, yun ang hindi din naman magandang tingnan. Ayun. Kaya, kumbaga, yan siguro yung sinasabi ng iba na dress according to your age. Magdamit ka ayon sa bumabagay sa'yo. Kasi if you're able to maintain your figure, and then a glowing face, even at the age of 60 or more, then most likely, babagay pa rin sa'yo yung mga damit na pwedeng suotin ng mga nasa 20s, mga teenagers, etc. Ayun. Pero kung sa tingin mo na hindi na din bagay sa'yo kasi may mga kulubot na yung mukha mo, tapos bigla ka mag-twin tail and parang pang girly-girly yung inyong mga hair accessories, well, wag mo nang isuot yun. Ayun. So, it's just a matter of, knowing what suits you. So, that's it. Sana nakatulong sa inyo itong aking simple fashion vlog. At kung meron kayong mga katanungan at meron din kayong mga gustong i-share, you can simply comment at the comment section or pwede nyo akong i-message. At i-discuss natin yan sa susunod kong fashion vlog at isa-shoutout ko din kayo. And talking about shoutout, i-shoutout ko yung aking mga BFF na very supportive talaga sa akin. Hello, Lo, Boods, Sarah, Jazz, Jean, Jen, Malu, and Ami. Ayan. So, sana nanonood kayo ng aking video vlog. Ayun. At i-shoutout ko din yung aking asawa na very supportive sa aking mga creative endeavors. Hello, Levy. Ayun. So, that's it. Thank you so much. But before you go, please don't forget to click the subscribe button in my YouTube channel and in my Facebook page, as well as in my other social media accounts. And please also hit like if you like this video. Bye-bye!